Welcome to Payday Conversations. Ang conversation para sa lahat ng working titos, titas, freelancers, employees, at lahat ng nahihirapang mag-budget pero ayaw pang sumuko sa buhay. Rin naman itong spill. So yun nga, we're not here to lecture you, pero kung gusto niyo ng kwentuhan about adulting, pera, career, relationships, and all the real stuff, nahanap mo na ang tambayan mo. So I am Mark. And I am Rai. We are your host, two financial advisors by profession. Pero mga maratis daw kami sa passion. Ano? Marites? Yes. Marites. Yes. Every episode we talk about trending issues, share life lessons, and sometimes. We read your letters. Yes, your stories asking for advice about life and, well, mostly budget at utang. So kung ready ka na to laugh, reflect, and maybe cry a little, Welcome to welcome Payday to the Conversations. conversations. Welcome to the Payday Conversations. Episode number 2. And we are available at YouTube next time na ulit sa Spotify. Okay. Yun. So, Ray, kumusta ka? Tagal nating di nakapag-usap from our episode 1. Matagal na hindi nagkausap. Dami natin Tagal-tagal usap. din. Katagal-tagal din. Ilang araw din tayo di nag-usap. Yung matagal mo siguro, 3 days lang. Ah, ayan. Pero yun nga. Kumusta ba? Saan ka na abala ngayon? Pero syempre sa mga buhay-buhay pa rin natin. Yung mga client pa rin natin. Doon pa rin tayo abala ngayon. Wala namang iba dyan. So, kailangan natin maging abala para sa mga client natin. Oh, Ayun. ayun, dahil nga napag-uusapan natin yung mga client-client na yan. Actually, ito nga, 'di ba? So, may mga clients kasi tayo na, 'di ba? Mga magulang, mga Breadwinners. parents, breadwinners, or yun Mm-mm. nga, may sariling pamilya ngayon na naghahanda in the future. Pero Mm-mm. bakit natin 'to pinag-uusapan? Kasi ang pag-uusapan natin ngayon, bilang Ano ba yan? nabanggit ko nga yung yung paghahanda sa future ng mga magulang na ngayon dahil gusto nila kahit papaano magkaroon ng magandang retirement in the future. Mm. Ito yung tumetrending ngayon na panukalang batas ni Sir Ping Mm. Lacson, 'di ba? Okay. Nabalita mo ba 'yon? Of course. 'Di ba? Ito yung Ito ba yung ano? O sige, ituloy mo na. Ito nga yun, yung Parents Welfare Act 2025. Senate Bill 396 proposed by Senator Panfilo Ping Lacson. Yung una, ito yung nagpakulo ng dugo ko eh. Bakit ba? Bakit? Well, parang the term, hindi naman, yung naisip ko lang no, nung nabasa ko, parang obligation, parang Mhm. mandatory, ganon. So parang nung nabasa ko at first, parang syempre nakakakulo ng dugo, no? Kasi kumbaga tayo as advisors, kumbaga we are spreading financial literacy. Mhm. Ngayon, kung ang government natin ay magpo-formulate ng law na magbibigay ng mandatory assistance, kasi pag hindi magbibigay ng assistance, magkakaroon ng case o pwedeng kasuhan. So parang ngayon pa lang, parang nagbibigay tayo, kumbaga nagtotolerate tayo ng actions. So parang paano natin mabibreak yung tinatawag natin, na nilalaban natin na sandwich generation. Okay. Kasi pwedeng ma-abuse tong law eh. So parang ang naiisip ko dito, this was formulated pero hindi naman tinignan yung majority, yung masses, kung ano ba talaga yung magiging stand nila for this one. Kasi wala namang problema tumulong. 'Di ba? Mhm. Actually, as a Filipino, lagi naman tayong nagbibigay ng tulong sa mga magulang natin. Kasi we want them to kumbaga ang sa atin kasi sa culture ng ng mga Pilipino is talagang nagluluk tayo, nagpe-pay it forward. So binabalik din natin or pay it back. Binabalik natin sa mga magulang natin yung sacrifices nila. Okay. Pero yung sasabihin mo kumbaga magiging mandatory siya. Parang ano yan eh, magkakaroon yan ng pros and cons. And then Mhm. mas madami yung cons dito for me.
Pero Ayan, yun, so parang doon ang gigigil ako. bago natin i-elaborate Mm, yung saloobin mo about the proposed bill ni Senator Panfilo Ping Lacson, ito muna. Ano ba yung laman ng batas? What the bill proposes? Ang sabi kasi doon, based doon sa ating research, legal obligation for children. So, kumbaga, parang maoobliga yung mga anak, katulad natin, na maging mandatory siya sa di ba? pagsuporta ng inyong elderly parents. So ano yung sabi doon? This bill seeks to make it mandatory for adult children to support parents who are elderly, ill, or permanently incapacitated and unable to support themselves. Parang nabisaya ako doon. Themselves. Pero yan. Hindi ko, okay. Pero kasi, di ba sabi mo nga kanina, baka maabuso. Di ba? Meron naman siya nakalagay na ano, if, no? So, if a child cannot help due to lack of means, the responsibility may extend to grandchildren. So, i-extend siya Wow. sa apo. Wow. Anong, ano ba yun? Ano masasabi mo doon? Wow. Nagkaroon na ng mag-aano yung apo o responsibilidad ng yung mga magulang ng apo tapos yung apo magiging responsible yung grandparents. Wow naman. May paman, Double celebration yan ah. may pamana. Oo, may pamaan. Pero yan, ang sabi naman dito, parents can, kumbaga sabi doon, yung magiging support mechanism niya, or ano yung magiging gamit ng bill para do sa mga magulang, parents can petition a court for financial or in-kind support. For example, yung pagpo-provide ng care or housing. Parang home for the aged, dapat kailangan maipasok sila doon in case na hindi talaga sila maalagaan. Or yung mga, yun nga, yung para mga caregivers. So yun, legal aid is available through the public attorney's office with no filing fees, and cases are encouraged to go through mediation first. So hindi naman kukulong kagad. Magme-mediate naman muna yung PAW or kung sino mang authority ang pwede mag-mediate sa kanila, mapag-ayos. So ano yung penalties na ano na mapapataw sa mga anak na hindi makakapag-provide ng obligation sa kanilang magulang? Ang sabi, if a child fails to provide support for 3 consecutive months without valid reason, kailangan may valid reason up to 6 months imprisonment or a 100,000 pesos fine. In case of willful abandonment, kagustuhan talaga or sinadya na abandonahin ng kanilang magulang, 6 to 10 years imprisonment and up to 300,000 pesos fine. Ngayon, ang isang ginagawa ng gobyerno para doon, nag-establish sila ngayon ng homes for the aged, no? For each province and highly urbanized city. So ire-require nila ngayon 'yan dun sa ano, sa mga LGUs na makapag-run ng at least one government-run elderly care facility housing at least 50 residents, no? So yun yung ano niyan, yun yung labas niyan. Ngayon, meron naman tayong safeguards and exemptions. Kasi nabanggit mo nga baka abusuhin yung batas dahil may mga cons nga ito. Ang sabi, children who were abused or neglected, dahil yun yung isa sa mga concern mo, di ba? Paano kung abusuhin? Pinabayaan naman sila noon or naabuso sila noon tapos aasahan nyo or obligahin yung Ah, suportahan yung kanilang magulang. So ito ang sabi doon, the obligation does not apply to children who were physically, emotionally, or sexually abused or abandoned by their parents. Courts may dismiss the petition or reduce the support amount in these cases as outlined in Section 16 nung bill. And the financial capacity of the child.
children who lack the means to provide support such as those earning too little or with their own dependents are not legally obligated, courts will assess ability to pay. So parang ano siya, parang katulad sa paghingi ng suporta sa mga naabandonang anak, 'di ba? So ganun din, i-check naman kung paano ba yung magiging capacity nito. And sabi nga, hindi naman to first time final, no? So this was already filed by the same senator, Senator Ping Lacson, way back in 2016 and 2019. Kaso yun nga lang, hindi nga lang pumasa. And yun nga, yung present version na ginawa based nga dun sa ating binasa kanina, yun yung mga ano, yun yung mga binago or inamend doon sa previous na laman nung 2016 and 2019. So yun, and binabase kasi siya doon sa medyo dahil nga 'di ba ang ating batas at political system naka-base sa western country, mes doon din siya binase, no? Yun yung naging niya, naging inspiration nitong bill na to. Over 30 United States, US states have filial responsibility laws. Kaya to nabuo itong na to, itong bill na to. So ang sabi ng base doon sa mga nababasa natin, hati naman 'di ba? Hati naman yung yung reaction. Yung mga supporters, they believe the bill reinforces traditional Filipino values of care and respects for elders. Pero yung mga kritiko, ang sabi, argue it may unfairly burden financially struggling children or traumatize those raised in abusive households. So, Oo. many argue genuine care cannot be legislated. Yun yung sinasabi ng iba. Which is nabanggit mo naman din kanina. Hindi So, ka hindi ka wa, hindi naka-state si Jan, paano kung struggling din talaga yung anak. Tapos mhm, ang tinitignan lang ng mga parents na feeling nila hindi nagsa-struggle sa pera. mhm, 'Di ba? Pwedeng ganun eh. Kasi 'di ba halimbawa, pag may nanghihingi sa or yung parents mo manghihingi sa sasabihin mo na wala eh, ano may ano. So para ang mangyayari diyan, pwedeng hindi ka paniwalaan mhm. kahit struggling ka. So para magkakaroon pa rin ng petition or magkakaroon pa rin ng case, so pwede pa rin silang mag-file. Hindi kasi stated dyan eh, di ba? Although sabi Pwede, mo mga magkakaroon ng mediation. pwede pa rin mag-file talaga kasi yun nga, pwede siyang gamitin against the son or the daughter of the parent, no? Parang ang mangyayari nga, ah, based dun sa pagreklamo, i-check yung capacity nung anak nila kung kaya ba talaga. And which is nabanggit naman dito na kung hindi naman talaga kaya, i-assess na lang ng korte kung paano siya makakapagbigay. Yun I-assess, eh, i-assess. i-assess na lang para magbigay ka pa din. Oo. So, yun yung sinabi dito. So parang So yun pa whether rin, you like it or you like it, obliga ka talaga kasi nga it's a legal magbibigay ka obligation. talaga. Oo. Legal obligation siya. Hmm. So yun nga, yun yung pinaka magiging cons dito. Pero ako, personally based lang naman dun sa natin. Siyempre, parang ako naman kahit naman hindi sabihin, gusto ko pa rin naman talagang magbigay. Kaya nga rin ako na even na single tayo pa ngayon, talaga nagsisipag din kasi nga gusto ko makabawi doon sa sa kumbaga binigay sa akin na Life. na life, 'di ba? ng magulang ko. And gusto ko makabawi, gusto ko maparamdam sa kanila yung comfortability, 'di ba? Hmm. So yun lang naman sa akin. Even though na wala itong batas na to, tingin ko gagawin ko pa rin naman siya out of love. Yun lang naman sa akin. Kasi ano yan, kasi likas yan sa Pilipino eh. Mhm. Kumbaga tayo, that was raised properly, nakita kasi natin yung struggles ng parents natin on how, kumbaga on how they raised us. Nakikita kasi natin yun, journey kasi yun. So talagang tayo na-raise tayo ng mas maayos na environment, although hindi masyadong comfortable nung nire-raise tayo, pero talagang na-instill sa isip natin yung pagiging
isang matulungin. So Mm. tayo, parang kumbaga as a way of giving back, sabi ko nga kanina, is to help out our parents. 'Di ba Mhm. na mag ano mag ng ganito, ipag-shopping, o di kaya magbigay ka ng pamper, ganun, mag-salon, mag-sine, mag-mall and all lahat. Kumbaga lahat 'yon or kung pa pwede mo makapagbigay ka pa ng tinatawag na ano ba to? Sasakyan, bahay, kung talagang well off ka na at talagang giving back. Walang problema yung sa Pilipino eh, kasi likas sa atin yun. Mhm. Kaso, kung imamandate mo to, may mga circumstances dyan na po pwede pa rin gamitin to in a way na kumbaga ma-abuse pa rin yung law na ito. 'Di Mhm. ba? Pwedeng halimbawa, may ano kasi ako, may narinig ako na kwento sa isang noontime show. Pangalanan, Showtime. Parang may isang segment sila doon. Tapos itong nanay na to, parang yung anak niya is something like 5 years old. Tapos itong nanay na to, parang nasa 27 or nasa 25, mga 20s, late 20s. So nagkaroon siya ng anak, walang plano, hindi nag-aaral, walang trabaho yung nanay, nagkaroon lang siya ng anak. So parang nung na-interview siya, ano yung pangarap mo? Ang sabi lang ng nanay is, wala na akong pangarap ngayon. Bahala na yung anak ko na buhayin niya ako pag, pag nagkaroon na siyang trabaho. So, yung pa lang yung thinking na yun. So, pwedeng halimbawa, pwedeng erase niya pa rin yung anak niya. Pero pagdating ng panahon, pag hindi siya sinuportahan ng anak niya, kasi parang ginagawa na siyang investment. Mhm. Kumbaga, nilook forward na yung anak niya that would support her. Imagine 27 years old ka pa lang or parang nasa late 20s ka pa lang. Tapos yun na yung thinking mo na you will be raising your son para para suportahan ka in due time. Mhm. So parang anong klaseng thinking to? So nakakaawa yung anak na 5 years old pa lang pero may nag-iintay na sa kanya na responsibility. Kasi yung nanay is hindi responsible enough. Na Mhm. supposedly, siya yung magbibigay ng, kumbaga papalakihin ko to, tapos walang kapalit. Kumbaga, out of love na lang yung paggigive back ng isang anak. So dito Mhm. po pwedeng maano to na halimbawa, um, pwedeng ma-abuse to in a way na papalakihin ko lang to, papag-aaralin ko, pero pagkatapos niyan, pag nakapag-aral na siya at may trabaho na siya, hindi na ako magtatrabaho din. Kasi manghihingi na lang ako ng support lagi sa anak ko. So Mhm. parang, nasaan na yung generation natin na pinaglalaban natin na mawala yung sandwich generation. So parang yun yung nakakatakot dito. So parang sabi ko nga, ang paggawa ng batas na ito, parang hindi masyadong tinignan yung majority. Parang ang tinignan lang dito sa case ng mga higher ups na hindi mangangailangan yung mga rich kids, hindi mangangailangan na suportahan yung mga magulang nila kasi merong source of income yung mga magulang. Kumbaga yun, ngayon nga nagkakaroon tayo ng alam mo yun yung thinking na madaming breadwinners na pagod na hindi lang nagsasabi na pagod na hindi lang mailabas yung toong nararamdaman nila sa situation na meron sila ngayon. Anak, kumbaga laging may nakikita ako ate, tinataguyod lahat, nanay, tatay, pinapakain lahat. Kumbaga sabi ko nga dati, parang nagiging sustentador tayo ng mga tamad. Kasi minsan hindi natin nasasabi kung ano yung nararamdaman natin. Mhm. Minsan naman ang nangyayari kasi nagiging nagiging martir na. Kasi ang gusto lang na makatulong talaga sa pamilya pero hindi lang na-express yung totoong nararamdaman ng isang breadwinner. So, Mhm. paano pa natin mabibigyan to ng justice or paano tayo makakapagbigay pa ng financial literacy kung mayroon ng ganito? Kasi Oo. okay lang yan, magtamad-tamaran na lang ako ngayon. Napag-aral ko naman yung anak ko. So magtatamad-tamaran na lang ako ngayon kasi unang-una po pwede naman may law na po pwede Tama. akong suportahan ng anak ko eh. So Tama. po pwedeng ganun abuse. Hindi yung abuse na sinuntok kasi nakaspecify naman doon na yung mga abusive hindi naman exempted na yun eh.
Pero yung gantong abuse na, yung mindset abuse na hindi na ako magtatrabaho pagdating nito or pag nakapagtapos na yung anak ko kasi susuportahan naman ako kasi po pwede naman ako masuportahan. Yun ang Ayun. problema doon. Just to sum up siguro, no, since medyo limited yung time natin. Ay, ayun, so just to sum up, yun yan, nabanggit mo naman yung sandwich generation. Ayun, siguro bilang tayo nandito sa age group naman na to na Gen Zs, Millennials, sa atin na magsimula yung pag-stop ng cycle of the sandwich generation, 'di ba? So, para at least pagdating ng panahon, kahit pa paano nakapaghanda tayo, and yung mga anak natin, ma-enjoy din naman nila yung ano, yung kanilang pinaghirapan at hindi maubos doon sa kung ano man yung pangangailangan na hindi natin na-provide or napaghandaan. So, yun lang. So, ngayon, doon na tayo sa inyong ano, sa atin palang letter. May letter sender ka ba dyan ngayon? Letter sender, meron. Ayan. Eto. Ay, teka, nawala. Ay, teka. Ano na nangyari? Hindi ko na nakita. Sandali lang nangyari. Pasensya na, nagka-technical issues tayo. Ayan, may letter sender tayo dito. Ito, babasahin ko. Nakalagay dito, actually anonymous pa rin naman siya, hindi siya nagpakilala. Ang sabi niya dito, hello. Badly need advice on where to put our 100,000 beside putting it in a bank. For Aha. context, I am a 24-year-old still studying. The money came from my mom and pinagkatiwala lang sa akin kasi magagastos niya daw if hindi siya or pag siya ang magtatabi. Ang naiisip ko lang as of now bumili ng gold at itabi lang hanggang tumaas ang value. But I'm still not sure if this is a good idea. Thank you in advance. So, anong idea mo dito? Ayun. Sa kanya naman na nanggaling yung salita, pinagkatiwala sa akin na maitatabi ko. So, ibig sabihin, Okay. inaasahan ng nanay niya, pagka kinailangan niya ng nanay niya, still intact yung 100,000. So, Aha. wag mo nang pag-isipan kung saan i-invest pa yan dahil pinatago lang yan sa'yo. Tsaka ka na lang mag-invest pag sarili mo na lang pera. Ah. Yun naman sa akin. Kung knowledgeable na, ano? Kung Oo, knowledgeable na. Okay. knowledgeable Kung, at the same time kung sa'yo rin naman mismo. 'Di ba? mm, Kasi the fact nga na pinagkatiwala, ibig sabihin, the moment na kailangan na liquid yan, pag hiningi sa'yo ng nanay mo yan, kailangan buo mong ibigay sa kanya 100,000. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na nalugi sa investment yan. Di ba? pero siguro po pwede nila pag-usapan, Nay, ano ba yung gusto mo dito? Itago lang natin, hindi natin gagalawin, hindi natin i-invest. So pwedeng ganung usapan no? Pero Pwede. kung halimbawa, kung depende kasi kung anong magiging origin, kung anong magiging conversation nila. But kung dito lang tayo mag-aano sa letter na to na sinabi niya, no? Parang pinapatago lang. So that word, sabi mo nga kanina, nanggaling na pinapatago lang sa kanya. So kung ako, hindi ko nagagalawin to. Ilalagay ko sa bangko na, magbibigay ng mas malaking interest, not the traditional one. Mhm. Doon tayo sa tinatawag na mga digital bank na available currently. Kasi yun yung nagbibigay ng starting at 4%, merong 5%, may 6%. So lahat naman ng mga digital bank na to, but of course, kailangan hanapin mo yung digital bank na maayos at talagang governed by the BSP. Mhm. So, like ako, I'm using a digital bank. So, doon nakapark na merong 4% per annum yung interest rate. Kasi pag traditional bank talaga, wala. Hindi mo mararamdaman yun. Tapos yung una nating 20% tax doon sa Ah. sa interest. Ayun, so kailangan pag-usapan 'yon nila kung ano ba talaga. So Ah. kung ako, since ang kumbaga inaano ko lang dito na pinapatago lang sa akin. So ilalagay lang muna sa bangko. Huwag na yung yung gold kasi for now kasi ano yan pag bumili ka ng gold ngayon, sabihin na natin nasa 6,000 per grams. Pagkatapos, halimbawa kung sabihin ng nanay mo after a month, na kailangan mo na yung pera. O paano mo i-liquidify yon? Eh di Ah. nalugi ka, di ba? Kasi kahit ilagay mo yan sa pawn shop, syempre mas mababa yung ibibigay Tama. sa'yo, di ba? So, kailangan,
kumbaga maging stay liquid pa rin yan. Kasi Mm. hindi naman, walang pinaglalaanan. Eh paano kung may dumating na kailangan. So i-gold mo siya. So hindi siya liquid. Ayun, dapat stay na lang dun sa ano, sa since hindi ka pa marunong, the fact na nagtanong ka, dun ka lang sa safe na muna na mayroong interest pa din kahit paano. Oh, basta yung liquid siya kasi yun nga yung nabanggit ko, Yes. gold. So pagka nasanla nga mas mababa pa yung ano, even na mataas yung ano, yung rate. Pagka sinanla mo naman yan or the fact nga na kailangan mo ng ano, ng liquidity, ng cash flow, for sure naman ibebenta mo yan ng palugid dahil nangangailangan ka na. Or isasanla yan, oh, syempre wala naman nagsasanla na Oo. mas mataas doon sa value or same value. Syempre mas mataas doon sa ay mas mababa doon sa value nung ano ng current value niya, 'di ba? So yun lang naman. Basta ang ano lang doon, ano, pag-usapan ng maayos, mag-usap sila kung ano yung mas ikahaganda, kung ano yung okay para sa kanila, 'di Oo. ba? Para makakuha siya ng mas magandang move or action towards that 100,000. Pero po pwede rin ibigay sa akin yung 100,000 naman. Lalago ba sa iyo? Lalago ba sa iyo? Pwede naman. Tapos hindi na ako magpapakita after 1 month. Joke lang. Na ano Joke lang yun. na bagyo. Oo. Nagpakilala sa 100,000. Ayun, siguro kung halimbawa hindi nagma-matter yung liquidity ng pera mo. Isang medium risk na pwede niyang paglagyan is MP2, 'di ba? Pwede, pero ano yun that's 5 years ano rin. Hindi siya liquid na as in liquid na pag Oo. kailangan mo kagad eh makukuha mo kagad. Pero kung Kasi, halimbawa nga extra money yan na ano na medyo pwedeng ilagak ng mga 1 year to 5 years na hindi gagalawin. Isa yon, MP2 is one of the best oh, tool na pwedeng paglagyan. may ano lang talaga yan. May tinatawag yan na contract kasi yan eh. Mhm. Lock-in period na 5 years. So, pag kinailangan mo, although may exception naman yung ano, yung MP2. Mhm. Pag due to emergencies, pwede siyang ma-withdraw. Mhm. Yun pa. Oh, di ko Kahit hindi pa yan. siya, kahit hindi pa siya ano, kahit hindi pa siya mature ng 5 years. Hindi ba yun hindi ba yun may charges? Alam may ano yun, may fees yun. May fees yun. Pero Oo. hindi naman to the point na mauubos yung 100,000 or mababa sa Siguro 100. kalahati ng 100,000. Totoo ba? Charot. Totoo ba? Hindi naman. Hindi Joke naman. lang. Ayun. Siniraan yung gobyerno. Ito, kakat ko ba? Siniraan yung MP2. Hindi ba? Ano mo lang yun. Yan. Isama mo lang yun. Pero yun yung ano. Ang bottom line dyan, pinatago sa'yo, pinagkatiwala. Pagka hinanap sa'yo, kailangan intact yung 100,000. Kahit ang ano mo dyan, ang goal mo dyan ay lumago. At kapag yan ay hindi lumago, ang lalago sa'yo, sakit ng ulo. Nanalo Kahit na. nga ano kahit nga sabihin natin na mutual fund. Po point actually mutual fund ilalagay niya, no? Pero hindi pa rin kasi that's moderate pa din. Mhm. Kumbaga may risk pa rin kasi yan, which is it goes up and down because of the market kasi mutual fund ang paglalagyan. Although magandang platform yung mutual fund. Nanggagaling pa rin talaga kung ano yung mapag-uusapan nila. Mhm. Doon pa rin talaga ako huhugot ng action kung papaano. Depende sa mapag-uusapan nila. At least ito, yung binibigay natin is idea, and then po pwede yung idea na to is ilahad doon sa nanay niya kung ano yung mas okay sa nanay niya. 'Di ba? Oo. Yun na nga. Ayun. So, hopefully, makatulong sa'yo. Pwede mong sundin, pwede mong hindi sundin. Pero, yun nga, hindi kami yung, ano mo, personal advisor mo talaga. Kaya, punta ka dun sa kayang magbigay talaga din sa'yo ng personal guidance. Correct. Yun Maghanap siya lang. ng financial advisor niya or personal advisor. Oo. Or research, yan. Mas maganda yun. Oo. Mag-research ka. Huwag lang mag-post sa social media kasi hati din yung opinion. Oo. Kasi, Basta syempre, ang importante dyan kung ano yung mas comfortable sa kanila. kung ano yung mas okay sa'yo. Oo, at saka kailangan hanapin nila kung ano yung ano nila, tinatawag na ano to? Ano ba? Wala ako ikat. Kasi yun,
Yun nga. Basta, yun lang, gawin mo. Mag-research ka pa rin. Di ba? So, shoutout muna natin si si Sir Limwell ng Dragonwood. Hello sa'yo, shoutout sa'yo. Ay, tara, may pa-shout out si Sir. Ayan. Sa'yo ba, may nagpapa-shoutout ba sa'yo? Wala. Wala naman. So Um, yun, para pala sa mga sa mga gustong mailathala yung kanilang kwento dito, makarinig ng POV namin or opinion about dun sa inyong kwento, mag-email lang po kayo sa amin. Ang email po namin ay paydayconversations@gmail.com. So babasahin natin yan dito every episodes pagka napili namin ng inyong kwento, babasahin namin dito and bibigyan namin kayo ng masigabong palakpakan. Hindi, joke. Ng ng kung ano man yung kuro-kuro namin or opinion about dun sa inyong kwento. Ayun. okay. So yun, Nawalan ng ano eh. Nawalan na ng idea. hanggang sa Naubos. susunod na payday. Kita-kits po tayo ulit mga ka-coworkers natin dyan. Oh, Salamat. ito yung gusto ko. Pa-hit ng like, ng share, at i-follow nyo na yung Payday Conversation. Subscribe na rin kayo yan. Subscribe na. The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any institution, company, or organization they may be affiliated with. All content shared is for informational and entertainment purposes only, should not be considered as professional, legal, or personal advice. Kung may concern ka sa pera, utang o sa buhay in general, seek professional guidance. Hindi kami therapist, pero marunong kaming makinig.